Hello my beautiful souls! Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift ng energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? Let's see. So we have here the Empress. Wow. The Page of Swords, King of Swords, and the Queen of Pentacles. Eight of Wands, Temperance, the Knight of Wands, and Tower card. Ooh. Bottom card, Two of Pentacles. Okay. So, kuha muna tayo ng mga signs and symbol cards natin dito. So, may unexpected meet-up na mangyayari dito. Or sinadya ng taong to na gawin ito or makapagkita sa'yo na parang unexpectedly. Or baka nagbakasakali lang siya na makita ka sa area yun pero nagtagpo nga kayo. Siguro parang gut feeling. Ramdam niya na nandun ka, kaya nagpunta siya doon and then bigla kayo nagkita nga doon. Okay, so maring itong taong ito ay dating kakilala mo na hindi sigurado sa kung ano mang meron kayo noon, na nag-cause ng tower moment. Ayan. So, we have here Teddy Bear. So, maaaring it's a childhood sweetheart na magkakaroon ulit kayo ng ugnayan or mag-meet ulit kayo, magkikita ulit kayo ngayon. So, we have here the Lock, Bird, Coffin, Medication, and Ring. Oh, bottom card natin, Newspaper. So, kasi wala siyang ibang mahanap. Alam mo yung mga qualifications na gusto niya sa isang tao, walang mas humigit doon sa qualifications na nakita niya sa'yo. Although, hindi kayo nagkatuluyan nito noon, hindi naging maayos kung ano man yung connection nyo, pinalaya nyo ang isa't isa, parang sinabi nyo na hindi tayo para sa isa't isa or hindi nag-work out kung ano man yung connection nyo ng taong to noon. So, maring nilibing nyo na to sa limot, tinapos na, kinalimutan na, pero biglang nagbabalik lahat. Parang, alam mo yung deja vu, nakakaramdam kayo ng deja vu, nangyari na to eh. Bakit parang nangyayari na naman? So, yun, ganun. 'Di ba? So, yun yung pakiramdam nyo dito. Binabalikan nyo yung nakaraan, reminiscing the past. Nangyari na to, pero bakit nauulit na naman? Anong meron? Ganon. So, kumbaga, tinapos nyo na, pero bakit parang hinuhukay pa rin ang nakaraan? Ganon. So, tingnan natin kung anong meron dito sa mga balitang ito with the newspaper. So, maaaring magulat ka na lang dito sa mga news or maaaring narinig mo na bumalik siya. Maaaring umalis siya sa area kung saan kayo nagkakilala and then may mga bali-balita ka naririnig na, uy, bumalik na si ganito, uy, umuwi na si ganito, uy, nandito na ulit si ganito. Pero dinededma mo lang kasi parang iniisip mo na, di naman totoo kasi hindi mo siya nakikita. Pero ayun, nung nakita mo na siya ng harapan, saka ka lang naniwala. May mga deep inside is umaasa pa rin. Ito ang isa sa mga naging reason ng pinapahirapan nyo isa't isa dahil sa mga pride and ego, dahil dyan nasasaktan kayo parehas. I'm honest to you, guarded and wounded. So, mukhang tinitiis nyo ang isa't isa na hindi kausapin, pero mukhang tadhana na ang gagawa ng paraan para dito.
talking to you telepathically, patiently waiting. You're my twin flame. I'm so in love with you. You're my wish come true. So, maaaring tinutulungan na kayo ng universe kung nasira man ito dati dahil siguro hindi pa talaga yun yung tamang panahon. Pero ngayon, kung talaga mangyayari, mangyayari. So, yung mga minamanifest nyo ang gagaling ha. So, mga nyo to manifestation na akala nyo parang wala na, pero gugulatin na lang kayo ng tadhana, biglang darating. Uy, di ba? I wish I could share my good news with you. So, ito na nga yung mga good news na hatid nitong taong ito. Maaaring wala na yung mga blockages, mga hadlang sa inyo, or itong mga taong humadlang sa inyo wala na talagang magawa. Kasi kung talagang kayong dalawa, just being near you is intoxicating. I love you. So, talagang siguro nagkaroon pa ng other person noon na naging dahilan, or pwedeng hindi naman siya third person, or maaaring itong taong to ay muntikan ng ikasal sa iba, nagplano na, pero hindi naman talaga natuloy. So, you don't know how hard it was to let you go. I know I messed up everything. I'm afraid to contact you, and it's time for me to heal now. Bottom card, I feel you leaving me behind. So, nagkaroon siya ng parang takot na tuluyan kang mawala sa kanya. Kaya ngayon, itong taong to gagawa na siya ng move, gagawa na siya ng paraan, and makikipag-cooperate na siya kay universe. Hindi niya na dededmahin yung mga signs na nakikita niya. Kasi parehas kayo nahihirapan Parehas niyong ini-ignore yung mga signs and synchronicities na nakikita ninyo na sinasend ng universe na kayong dalawa dapat ang magtagpo. Kayong dalawa dapat ang magkasama. Pero mas pinipilit nyo pa rin ang hindi dapat. Or mas pinipili nyo pa rin yung tao na hindi naman dapat na kasama nyo sa buhay. Ayan. So, maaaring nag-clear na yan, yung mga pangyayaring yan, or nagkaroon na kayo or yung iba parang ayaw pang bumitaw sa third party, pero sooner or later, wala nang magagawa, kundi ang bitawan yan. Kasi, that's not the right person. No? Kaya, tatanggalin niya ng universe sa buhay mo. So, tingnan natin. Kung pag natanggal yan, para ka nabunutan ng tinik. Doon lang marirealize ninyo na ay kaya pala. Kaya nabablock itong mga paparating na to, no? Kaya parang hindi nagiging maayos, hindi nagiging productive ang mga bagay-bagay kasi nade-deprive, nahaharangan, nahahadlangan, may blockages, may bara. Ayan, kaya hindi nagfo-flow ng maayos sa mga bagay-bagay. So we have here spiritual understanding by Archangel Raziel. I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. So ayan parehas kayo Parehas kayong binibigyan, dinadalhan ng mga information, symbols, mga signs, pero ini-ignore. Ayan, so it's about time tanggapin nyo kung ano man ang dapat nyong tanggapin. No? Kasi kung ipipilit ninyo yung mga bagay na hindi dapat, magi-struggle talaga. Mahihirapan kayo, masasaktan lang talaga kayo. Kung ipipilit nyo yung mga bagay na hindi dapat. Okay, so tingnan natin. Kuha tayo ng blue card. And ito pa, prophecy. Kasi hinahadlangan nyo hinahadlangan ng mga tao yung mangyayari. No, hindi natin mahahadlangan yan. So, kung mangyayari yan. No? And, tingnan natin pa dito. We have, ayan, mga karmic. And, so, ito pa, destiny. So, kung ang lakas ng, ng taong to, na, ang daming humadlang sa inyong dalawa. No, nitong maring divine counterpart mo, divine, na ang daming hadlang sa inyo, ang daming may ayaw na magsama kayo nitong taong ito, maraming kontra. Naku, ang daming kumontra.
'no? Kasi pinilit na hindi ito ang dapat para sa'yo, eh. Pinilit ng mga tao na ito ang dapat mong pakasalan, itong taong ito. Pero magiging miserable lang pare-parehas ang buhay ninyo kung ipipilit ninyo ang mga karmic na ito, 'no? Kasi itong mga karmic na ito, magbibigay lang 'to ng lesson in life. So, kung matatali ka sa karmic, habang buhay kang hindi magiging masaya, habang buhay kang masasaktan lang, 'no? Kasi habang buhay kang parang pakiramdam mo pinarurusahan ka in your entire life, 'di ba ang bigat nun? So, kailangan lampasan 'yan. Ito ay parang malaking problema na kailangan natin lampasan, hindi natin kailangan tambayan 'tong mga karmic lessons na 'to. Hindi tayo puwedeng mamuhay sa karmic lessons na 'to, 'no, kasi habang buhay kang magiging miserable diyan. So, itong mga karmic lessons, karmic partners ay lesson lang ito. Maaaring magbibigay lang sa'yo ito ng lesson. Kung ipipilit mo 'yan, parang Parang pinahirapan mo na rin yung sarili mo, parang ipinagkait mo na rin sa sarili mo ang maging maligaya, makahanap ng tamang tao para sa'yo kung ipipilit mo 'to. Ayan, kasi minsan hindi natin nare-realize, eh, kasi sobrang mahal mo yung tao. Kapag sobrang mahal mo yung isang tao, nabubulag ka sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya kahit hindi siya karapat-dapat sa'yo, hindi siya yung taong nararapat sa'yo, ipipilit mo pa, 'di ba? So, maaaring it's about realization. Ayan. So, tingnan natin general signs and messages. So bago 'to magkuha muna tayo ng initials. Okay. A, W, J, F, O, P, I, D, H, R, M, S, E, N, G, and C. Okay. So, tingnan natin sa general signs and messages natin. We have here Capricorn, August, and May. Kind-hearted. Talented. October. Province. Vulnerable. January. Skin tag. Cold city and soon. Cup is water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. High expectations. Weird, Gemini. Sword is air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Another Libra. Overthinker. Scorpio. December. Present lover. And last card natin, Sagittarius. So, ayan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.